family at Datisan family, Bautista family, at Batong family, Florentino family, Sinopera family, Bautista, Malanot family, ganon din ang mga, ayan, Miliante family, La Forga, Lasam family, at Paulino. Uy, salamat na Diyos, Paulino. Pagpalain kayo ng Diyos. Okay, nandito tayo sa magandang shining rice terraces of the Philippines at pasalamat tayo na meron pa tayong mga makaing rice sa Pilipinas. Ay, so totoo yan mga kasama. Kung tingnan nangyayari sa China, nako, talagang gutom, baha, no? Ganon din sa Europe, tapos dun sa South America, katapos sa kawawa sila sa Syria hanggang ngayon, gera. Lalong-lalo siyempre yung nangyayari sa Ethiopia ngayon, may bagong gera. So, salamat tayo sa Diyos na okay tayo sa Pilipinas at nandyan kayo na nagpe-pray. Okay? So, salamat po sa Alpay mga family na talagang pinagpala kayo ng Diyos. Lahat ang anak nyo, professional na rin, di ba? Hindi lang professional, kumikita. Ganon. Okay? So, congratulations sa inyong lahat. At ganon din sa mga birthday celebrators. Muli sila. Ayun, si David. David at saka si Eunice. At saka si Gerald. Gerald Sumera. Magba-birthday ngayon. Okay. Ngayon, mga kasama, punta tayo sa lesson natin. Magkaroon tayo ng series of lessons tungkol sa Hebrews chapter 11:30. Tapos na tayo kila Jacob, Joseph. Punta naman tayo dito kay Joshua na po. Dahil ganda na rin mabasa natin to para magkaroon tayo ng encouragement to draw closer to God by faith. Ayun, by faith. The keyword is faith. Remember, araw-araw ginagamit natin ang pananampalataya o katulad niyan. May pananampalataya kayo, magising kayo sa araw nito, tama? At may pananampalataya kayo na kakain kayo sa araw nito. At may pananampalataya kayo na maging masaya kayo sa araw na ito dahil makinig kayo sa salita ng makapangyarihang Diyos na nagsasabing, I love you. I will never leave you nor forsake you. All you have to do is to trust me. Yun ang makita natin sa Hebrews 11:30. Okay, basahin natin. Basahin natin yan, mga kapatid. Okay na. Sige, ready. Ayun, Hebrews. Ready, go. By faith, the walls of Jericho fell down. Pansin nyo? By faith, the walls of Jericho fell down. Mantayin, by faith lang. Natumba na yung napakataas na pader. After, sabi naman niya, they were compassed about 7 days. Tignan niyo na. Takin mo inikutan lang nila ang Jericho. Tumba. Mga kapatid, malaking lesson ho yan. You know why? Pagkat ang pag-aaralan nga natin ay tungkol kay Joshua. Ano po, ayan. Okay. Ngayon, alam nyo, bago tayo magpatuloy, merong istorya dito sa Luke chapter 10. Tingnan natin and then mag-pray ako after that. Kasi mapalad kayo. Yun ang sabi ni Lord Jesus Kasi oras na makinig ka sa salita ng Diyos, nandyan si Samuel Rodao. Kaya, Pastor, Brother Lopla, pag nakinig kayo sa salita ng Diyos, ito ang pinaka-precious na possession mo dahil pagdating ng mga stormy weather in your life, earthquake of frustrations and waves of trials. Pero kung may word of God ka, nakaka-litaw ka at nakaka-move on. Okay. Luke chapter 10, 38 to 42. Dahan-dahanin natin. Tungkol ito sa magkakapatid, si Lazarus, sino pa? Mary at saka si Martha. Okay? Dahan-dahanin natin kasi meron tayong makuhang lesson dito sa ating pag-aaral, salita ng Diyos. May makuha kayong lesson. Sabi niya, now it came to pass as they went that he entered into a certain village.
And a certain woman named Martha received him into her house. And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. Okay? So ito si Mary, imbes na tumulong sa kusina, doon siya kikinig salita ng Diyos. Tuloy natin. But Martha was worried, was busy, or cumbered about much serving. Kung anong ipakain kay Jesus at lahat ng tao doon. And came to him and said, Lord, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. Sabi ni Jesus, Martha, makahintay yan. Importante salitaan ng Diyos. Kaya kayo dyan na nanonood, lahat ng gagawin nyo ngayon, makahintay yan. Itong lesson natin, matatapos ito eh. Bawat minuto sa segundo, maatapos to. Kaya please lang, kung ano man ang diversion dyan sa loob ng bahay nyo, dito muna tayo, salita ng Diyos. Okay, tuloy natin to. Ready? Ang sabi niya? And Jesus answered and said unto Martha, 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 thou art worried, thou art careful, thou art troubled about many things. Dami niisip, dapat focus sa salita ng Diyos. Look at verse 42. Itong blessing ninyo ngayon. Sahin natin lahat. Please lang. But one thing is needful, and Mary hath chosen that good part, which shall not be taken away from her. Ibig sabihin, lahat ng ni-memorize ng salita ng Diyos, magkasama, ay manatili sa puso nyo yan. Yun ang baon-baon nyo pag meron kayong hinaharap na problema, na mga bagay na iniisip nyo. Problema, trials, troubles, kaya nyo yan. See? Dahil ipaala ng Holy Spirit sa inyo. Mag-pray na po ako. Masalamat po sa mga nanonood ngayon. I-bless mo bawat isa sa kanila, katulad mga Usipag, Laporga, Lasam, Darisan, Florentino, Sumera, Estupera, Katiyan, Baktong, Milyante, Chopilo, Tuguba, and also Pawig family. Bless also the Daya family, the Bayani family. Also, Lord, for the Rojas family, the Rombawa family, the Claveria, Calbanada family. Bless also the pastors like Pastor Red, Pastor Reggie, Pastor Tom, Pastor Kaalim, Pastor Dante, Pastor Gilbert, Pastor Albert, Pastor Romeo, Pastor Udlaw, bless them, Lord. And even Pastor Wandag, help him. Also, Lord, for Pastor Ponayo, Pastor Hernandez, Pastor Tulay. Lord, we thank you for these precious pastors who are now preaching the word of God. Use them, Lord, to encourage others that God is bigger than all our problems. God is there with us all the time. By faith, we claim his promise today. So, Lord, I extend thy healing touch to those who are recovering from all ailments. To God be the glory in Jesus' name. Amen. Okay. Tayo dito sa Word of God. Dito sa Hebrews chapter 11, ang pinaka-key verse dito ay sa verse 6. Okay? So, bago tayo punta kay Joshua, pagkat siya ang ginamit ng Diyos para matumba, matalo yung mga taga-Jericho, na sa totoo mga kasama, talagang by faith talaga ito. By faith. As I said, araw-araw ginagamit natin ng faith, di ba? Nagamit na pananampalataya. Tulad yan. Bakit nakakain na kayo? Siyempre, dahil nagsaing kayo eh. By faith ho yan. Oo. Napagbukas nyo sa stove nyo, sabihin meron pang LPG. Ganun yan. Yun, by faith yun eh. Diba? Pagbukas mo sa ilaw. By faith yun eh. Bakit? Iniisip mo ba eh na napundi na yung ilaw mo? Hindi ah. Tulad ng pag-program natin sa oras na ito. By faith ito, na ibig sabihin, alam namin na may nanunood sa programang ito.
Alam namin na meron kayong makuha sa lesson na ito. Ha? Dahil salita ng Diyos to eh. Hindi naman salita ng tao ito eh. Ako nga ang evidence na ang salita ng Diyos totoo. Bakit? Ilang taon na ako naglilingkod sa Panginoon, eh, hindi pa ako nagutuman. O hindi pa ako nahubaran. In fact, sabi ng Bible, alam mo yun, yung sabi ni Jesus, di ba? O sigurado alam niyo yun. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. All these things shall be added unto you. O nangyari na yan sa inyo, ha? Sa kayo nanonood, nangyari na yan, di ba? O lahat, iba ng buhay nyo ngayon. Hindi katulad noon na talagang halos dahon ng kangkong, eh, hindi ka makabili. O ngayon, sobra-sobra na. O iniiwasan na nga ninyo yung eat all you want or eat all you can dahil senior citizen na rin kayo. Marami ng bawal. O nga pala, kayo mga senior citizen, ha? Kung hindi pa kayo kumuha ng national ID, punta kayo sa City Mall, sa may Pengeryo. Yan, doon na pagkuhaan ng national ID. Oh. Maganda doon kasi maluwang. Alam niyo yung Penge, di ba? Yung City Mall doon, yung bago. Nasabi ko sa inyo kasi madali lang pupunta doon. Oo. Kaysa yung saan-saan pa kayo. Okay. So, salamat. Nandiyan kayo. Nandiyan lahat kayo na nanonood. Ayun, salamat. Nandiyan mga Pawig family at mga, ayun, salamat po. Sabi ko na nga ba, nag-amen pa si Edna Maborang. Mabuti naman at na-click mo kami. Ha? Oh, sister. Matagal na yun ah. Anyway, hindi ka pa senior citizen sa mukha mo rito. Salamat po. Okay, punta tayo rito sa lesson natin sa Hebrews 11:6. Ready? Doon pinakaki. Key verse sa ating pag-aaral. But without faith. Lalanin nyo yan. Wala kayong pagtitiwala, pananampalataya, sinabi ng Diyos. Sabi mismo niya, it is impossible to please Him. Kasi puno ka ng reklamo dyan eh. Ibig sabihin kung hindi mo alam na God is in control, puno ka ng murmuring, ngayon, complaining, comparing, ganon. Puno ka ng mapapait na iniisip, negative, pessimistic. Kaya sabi niya, but without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is. Ay, ang ganda niyan. He is. Ibig sabihin, nakikialam siya sa buhay mo ngayon. Nakikialam siya sa paghinga natin ngayon. Pagkilos natin. At nakikialam siya sa gobyerno natin. Malinaw ho yan sa Bible. Po. Yun ang lesson natin kay Timothy, di ba? Sabi ni Apostle Paul kay Timothy, huwag mong kalimutan, ipanalangin yung mga nasa gobyerno. Oh. And you need to appreciate them. And sabi ng Bible, pakinggan nyo, ready? Read. And that God is a rewarder of them that diligently seek Him. Yun ang sinasabi ko. Na dapat, alam natin na may worship. Sa araw na ito, meron Bible class every night. Dapat, diligently seek Him. Huwag mong kalimutan schedule na yan. Hindi ba gamitin mo yung mga schedule na yan sa walang kabuluhan, manood ng ano-ano dyan. Ha? O kaya maglaro-laro. Buti nga, pandemic ngayon, bawal lumabas. Oh. Ngayon, dahil si Joshua ang pag-usapan natin, ay punta tayo sa Joshua chapter 1, verse 1 to, verse 1 to, verse 1 to 8 pala ito. 1 to 8, ha? Okay. Dandanin natin para makita nyo na talagang God is a God who has a great plan in your life. Ulitin ko God is a God who has a great plan in your life. Sabihin mo, Lord, salamat, may plano ka sa buhay ko. Sabihin mo, kaya nga, ikaw, nakatingin hanggang ngayon, iba, kumikilos ka pa. Sabihin, pinapayagan ka pa ng Diyos na titira sa kanyang lupa. Don't you know that?
Ang linaw-linaw yan sa Luke 6:13, di ba? Sabi ng Diyos, sayang yung lupa na kinakain itong kahoy na ito. Sayang yung fertilizer. O sabi nung caretaker, bigyan mo ko 1 year para alagaan yan. Sabi ng caretaker, kung hindi, kayo na bahala. Okay? See? Ibig sabihin, kalooban ng Diyos na buhay pa tayo. Na tayo lahat ay survivor. Ay, totoo yan, kasama survivor tayo. Don't you know that? Hindi nyo ba alam itong pandemic na ito? Kagagawan ng China ito. Bakit? Sabi ng French virologist na ang virus daw, pag pumasok sa lungs mo, hindi niya paduduguin ang lungs mo. Bakit ito? Pinapadugo yung lungs. Ibig sabihin, hindi virus. Bacteria made in Wuhan, China. Lalanin natin ang dossier na hawak ng China. ABC yan. He wants to conquer the world with letter A, atomic bomb. Okay? Letter B, biological weapon. Okay? Ito na nga, biological to. Next ang masakit, chemical, letter C. Kaya nga ang China, ayun, talagang iba iniisip niya. Umantak yung 30 nations accused China of hacking and disturbing the flow of the internet. O nalaman nyo ba ang Microsoft ni-hack ng China? Paano nila alam ng China? Nahuli nga yung mga Chinese na government officials. Tama sinabi ni Colonel, pangalan to? Na nag-aral sa Maryland. Sabi niya, China had millions and millions of hackers, cyber expert to destroy the world. Gusto nila, sila lang. Yun ang masakit. Yun daw ang sabi ng mga Jewish survivors sa Holocaust. They want that they alone will live. Sila lang. Monopoly. Yan ang masakit sa Pilipinas. You know why? Tulad yan, yung aming attorney dyan sa Apayao. Binaril. Kasi gusto ng iba yung pera, i-monopolize lang nila. Sila lang. Kaya nakalagay dyan, Justice for Attorney Begtang. Pakin mo yun. Kawawa namang tao. Magawa ng bahay niya kasi galing Isabela bilang prosecutor. Pinuntahan at ginanyan lang. Kaya ang Pilipinas hindi umuusad ito hanggat may love of money. Inggit ba? Inggit. Totoo yan. Ayaw nila yung iba ay naaangat. Samantala, malinaw sa Psalm 75, verse 6 na ang Diyos, pag nakita niya yung isang tao, diba, nakita ka niya, na talagang maasahan ka, ay itataas ka niyan. Dahil, sabi ng Proverbs 14:34, tignan nila. Sayin natin to para naman maganda. Mamaya na yung Joshua na yan kasi medyo mahaba-haba itong lesson natin about Jericho. Ano sabi niya? 14:34. Yan. 4 words. Righteousness exalts a nation. Righteousness exalts a nation. But sin is a reproach to any people. It's a shame. It's a hindrance. Sin is a hindrance. Pero righteousness exalts a nation. Kaya alam niyo mga kapatid, lapit ng eleksyon. Pastor, nung gagawin natin? Hindi mag-pray kayo, matatalino naman kayo. Kung hindi pang mag-rapture. Diba mga kapatid? So, salamat at dyan na kayo. Ngayon, basahin na natin yung Joshua chapter 1 para makita nyo rito na wala na si Joshua. Pero nandiyan ka, di ba? Nandiyan ka Ibig sabihin, ikaw inaasahan ng Diyos na magiging leader. Remember yung lesson natin about Josiah? The grooming of a model king. The grooming of a leader. Ibig sabihin, leader ka na,
Ngayon, mag-groom ka naman ng mga katulad ni Josiah, kaya Timothy, o katulad ginagawa natin sa mga estudyante natin sa virtual na ito. We are grooming them to become our successors kung hindi pa darating si Jesus. Ganon yan eh. So sa Joshua chapter 1, verse 1, sabi niya, now after the death of Moses, the servant of the Lord, came to pass that the Lord, spake unto Joshua, the son of Nun, Moses' minister, saying. So sabi niya, the Lord spake unto Joshua. Verse 2, Moses, my servant, is dead. O wala na. Game over. Sabi niya, ikaw na. Kaya kayo na buhay nakikinig sa akin, kayo magpatakbo sa ministry na ito. Di ba, totoo mga naman yun? Wala na iba eh. Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, thou and all these people, unto the land which I do give them, even to the children of Israel. Mga kapatid, may mga makinabang sa buhay nyo. Yan ibig sabihin ng verse 2. Ay ilan ang nakinabang sa ministry natin dito, di ba? Ilan? Ang dami. Ay sabi ko sa inyo, kaya nga kahapon na kumuha ako ng national ID, sabi ko dun sa babae, alam mo, sabi ko, marami kang magawa. Bakit? Ang ganda ng pag-administer mo dito sa amin. Marami. Sabi nga niya, ano ba yun? Ay, alam niyo mga kapatid, you are the one who will limit God to use you. Ulitin ko, you are the one that limit God to use you. Magpagamit ka sa Diyos. Pag-aralan nga natin sa tungkod lang ni Moses, naalala niyo? Tungkod. Okay. Ano ka? Magpagamit ka sa Panginoon. Patuloy natin ito mga kapatid. Dahil mag-series tayo ng lesson about Jericho. How it was conquered by faith. Okay? So you can go through this day by faith, mga kapatid. You can go through this day by faith. Dahil, alam mo na, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Sabi ko sa inyo, ang sayang isipin na as you study the Word of God, lalakas yung faith mo. Dahil may mga tao dyan, katulad ni Joshua na, sino ba si Joshua dati? Alalay lang yan ni Moses. Alalay. Narinig. Kaya lang naging tapat siya. Kaya pinagkatiwalaan. Okay, verse number 3. Tatay, verse number 3, mga kapatid. Every place that the sole of your foot shall tread upon, that have I given unto you, as I said unto Moses. Ibig sabihin na sa atin na rin, by faith, na mag-move on. Kaya mag-move on ka, sister, brother, kapatid. Mag-move on ka kasi yun, nakasalala yung blessing mo. Katulad natin ngayon, nag-move on tayo. Ano nangyari? Dumami blessing natin. Dami. Ang ilang lugar, ilang lugar na kaya maalalas Pastor Tommy Tante. Ay, sabi ko sa inyo, nakakatuwa yan. You know why? Mantakin mo. Pagdating niya diyan, nag-iisa lang galing Mindanao. Baptist galing Mindanao. Ngayon, karoon ng bahay, kabili lupa. Meron pa siyang farm. Ngayon, nung sabi niya, Pastor Ligasi, tulungan niyo ako gawa chapel. Sabi, sige. Ilang kuan ba? Ay, sabi ko, maliit yan. Laki natin. Dinakyan namin. Abay, ang ganda na. See? Nasa sa atin na mismo yun. Don't limit God to use you. Please lang. God is a God of knowledge, wisdom, strength, understanding. God is, sabi nga ng Bible, powerful, Oo. Please don't limit God. Please lang. Katulad sa atin dito, nilimit ba natin ang Diyos? Hindi. Kaya hanggang ngayon, ang daming kumakain dahil sa atin, di ba? Kaya nga. Pasalamat ko, tinawagan ko si Pastor Romeo Baneg. Buhay pa. Sabi ko, sige, diyan ka lang Padalhan ka namin ng sangkabang bigas. At least hindi bigas talaga. Padala tayo ng pera pambili ng bigas. Ano po? Sabihin ko sa inyo, be an encouragement, mga kapatid.
O katulad din ni Pastor Gilbert. O katulad yan. Ni dagdag natin ngayong taon siya dahil bagong mission natin yan. Bago. And we need to add sa natawag na financial allowance. Ganun lang naman. Though may church na siya, maganda na rin yung medyo umangat. Ganun yan eh. Di ba? Miko ba? Nanonood si Miko. Ano nangyayari sa iyo? Bakit hindi ka babag-attend dyan sa anapatan? O lockdown pa rin kayo. O nga pala mga kapatid. Lockdown ang anapatan at palayag. West Amulok. Sabi ko, Lord, tabuti na lang nakaligtas kami. Okay. Puntahan tayo sa verse 6. Verse 6 na. Verse 6. Diyan na kayo sa verse 6. Salamat, sabi niya. Verse 6, sabi niya rito, be strong and of good courage. Yan na ngayon ang inaasahan ng Diyos kay Joshua. At ikaw rin. Kaya be strong and good courage. For unto these people shalt thou divide for an inheritance the land which I swear unto thy fathers to give them. Sabi, be strong. Be of good courage. Tapos inulit-uli sa verse 7. Tingnan sa verse 7. Kaya, there is no time to be, a weakling today, no. There's no time to have self-pity, selfish. There's no time to be, self-centered. Wag. Bakit? Abay, ni-bless ka na ng Panginoon eh. Ready, 7, go. Only be thou strong and very courageous. Mantaki mo? Very courageous ba? That thou mayest observe to do according to all the law. Yung pala, meron siyang blueprint. Ang ganda. Kayo na nanonood ngayon, meron tayong blueprint, Word of God. Oh. The law, Kaya there is a law. May protocol. When we obey them, ikaw pinakamasaya na tao sa lupang ito. Ay sabi ko sa inyo, kung talagang isipin, sa dami ng mga tukso, na may mga tao na all along the way, they fall because natukso sila. Natukso sa pera, natukso sa babae, natukso sa politika. They fall along the way. Pero, kung focus ka to obey Jesus, focus ka sa pinapagawa sa iyo, katulad ng teaching, preaching, counseling, ay sabi ko sa inyo, maraming mabless. You know why? Siyempre, ikaw ang ilaw. You give light to them and say, you have the capacity to become a strong person because meron kang kasamang nagpapalakas sa iyo. Yan ay si Jesus. Okay, tuloy natin sa verse number 7 and 8. Itong verse na ito. Only be thou strong, very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law, which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. Verse 8 na tayo. And then we'll proceed. Verse 8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Alam niyo, mga kasama, mga kapatid, ang Panginoon ay talagang God who is going to fulfill His promises. Ngayon, dito sa ating lesson po, dahil faith is, sabi ng Bible, is the seed, the evidence of things not seen. Mantagin mo yan. Ibig sabihin ganito yan. Hindi po pa baga sa farming, hindi mo nakikita yung bunga, katulad dito sa likod ko, hindi mo pa nakikita yung bunga, pero yung faith ay yung seed ba? Itinanim mo, hindi nakita. Pero, sabi ng Bible, faith is the substance of things hoped for. Kahit tinanim mo yun, dahil alam mo, magbunga ito, aani ka. Yan ibig sabihin nun.
Ganon din sa mga young preachers, ano po, na nanonood. Ayo, mga young preachers. Bakit mag-preach ka? Bakit tuloy-tuloy ka mag-aral ng salita ng Diyos? Kasi alam mo na merong tutubo. Yan ang ibig sabihin nun. Alam mo, ng Holy Spirit nandyan. Kasi kung tayo lang wala. Wala kung tayo lang wala. Not by might nga, not by power, but by my Holy Spirit. Siya ang nagbibigay ng tinatawag illumination, maliwanagan ng tao. Ganun ba yun? Ganun ba yun? Ay, maraming tao alam nila mamamatay sila. Kaya lang, hindi nila alam paano maka-escape sa impyerno. Salamat naman, nandyan si Doc Ruby Pearl Gerardo Millante. Doc, salamat at nanonood ka. Ha? Okay. Ngayon, Tatay Rito. Faith is the seed sown in the farm and you are expecting a good harvest. Because yung tinanim mo nga, good seed din eh. Kaya sabi ko nga sa mga kapatiran, huwag kayong matakot. Dahil wala naman kayong tinanim na masama. Ayun ang dapat yung huwag kang limutan. Meron ba kayong tinanim na masama? Kung may tinanim ka masama, talagang maghintay ka niyan. Kaya nga, you go by the word of God, by faith. Sabi ng Bible dito sa Hebrews 11:2, na by faith, itong mga pinag-aaralan natin na mga Old Testament characters ay may nangyari sa kanilang mabuti. Ganon din sa atin. Pag meron tayong pananampalataya sa salita ng Diyos, may mangyayari sa atin mabuti. Salamat po sa mga supporters dito. Kayo nagsusuporta. Dahil ang buti nagawa na natin sa iba't ibang lugar. Mantakin, may pastor na sila doon, may sariling chapel na sila doon, maawit na sila doon tungkol sa mansion over the hilltop, maawit sila tungkol sa Calvary. Alam niyo, nakakatuwa. Nung lalo na kung mag-live streaming din sila, sabay-sabay yan. At nga pala si Pastor Darwin, nakita ko gumagandang gawain niyo dyan sa Eastwaw. Salamat kay Sister Meredith, member ng Oman, Open Door Bible Baptist Church. Tingnan niyo ang Diyos, talagang gumagawa. Totoo ang sinabi ng Bible na pag sumampalataya sa Panginoon, meron kang pananampalataya, you and your family will be touched by the Holy Spirit in that they will understand that eternal life is a free gift. At bago sila mamatay, tatanggap sila kay Jesus. At sabi ng Bible, they will not perish, but they have everlasting life. Yun ang pinakamagandang mangyari sa iyo habang naglalakad ka sa lupang ito. Kasi kung naglalakad ka sa lupang ito, wala ka pa, hindi pa natanggap ang eternal life, ikaw ang pinakamalas. Bakit? Punta ka sa impyerno eh. Bakit maghintay ka pa? Ang linaw naman sa Bible. Butak ka sa Book of St. John. Basahin mo ng gusto yan. Kung hindi mo mabasa sa English, basahin mo sa Tagalog. Kung hindi mo mabasa sa Tagalog, Ilocano. Kung gusto mo, ako na magbasa. Okay. Ipaliwanag sa ibig mo sa John chapter 1 na Diyos nagkatong tao at yung Diyos na yan naging lamb sacrifice. At kung sumampalataya ka, hindi ka napunta impyerno, sabi ng John 5:24. Kaya dito sa Hebrews 11:2, basahin na natin. May mangyari sa'yo mabuti. Okay? For by faith, yung word na it doon ay by faith, the elders obtain a good report. Papansin nyo yan? Ibig sabihin yung mga nauna sa atin, yung mga patriarchs, yung mga forefathers, obtained a good report. Ibig sabihin, kung ano kasi yung sinabi ng Panginoon, ay meron silang paniniwala, pananampalataya, pamati dun sa sinabi ng Diyos. Anong nangyari? They obtain a good report. Big sabihin, ang kasama ay ganito. By faith, na obtain a good report
ay ito Ito nangyari. Pakinggan niyo ako. Number 1, Sir James. Obeying the promises of God by faith makes a person productive. Kasi good report na Rod. Good report sabi niya. O di ba? Kung marinig na productive ka, boy, good report. Marinig na may trabaho ka na, susweldo ka na, good report. Tulad nakatapos na kayo mga anak. May trabaho kayo. Diba tuwang-tuwa magulang, good report anak, salamat, nakakatulong ka naman. Laki-laki ng gastusin. Halos ikaw na lahat ng babayad. Salamat anak. Productive ho yan. So mga anak obeying by faith obeying the promises of God by faith makes a person productive. Ay, totoo yan mga kasama. Dahil yung taong yun, talagang hawakan niya ang salita ng Diyos. Nasabi ng Diyos, what you sow, you reap. Ay, sabi ko sa inyo, ito yung mga kakilala namin pastors, mga preachers, at sa kahit yung mga young preachers, tulad ni Pastor Richard Reynoso, masipag yan. Magtanim ng salita ng Diyos. Araw-araw din. Araw-araw din. Nagagalit. Okay. Anyway, ganun talaga ang preaching. Alam niyo, sabi ng Bible, pakinggan natin ito sa 2 Corinthians 9:6. Kaya nga sabi ko sa inyo, you limit yourself Please don't limit yourself. Ay nakita ko yun sa bundok mga kapatid. Kaya nga nung yung mga kapatid ko, nung sila ay tulad nito, sa likod ko alam niyo, kung halimbawa nagtibag lang sila dito, sa likod ko nagtibag lang sila ng ilang square meter, ay konti rin ang konti rin anihin, kainin. Pero hindi ginawa nila, tinibag, magkabilaan o di pagdating ng ani, ang dami. Ganon yan. Kaya nga, may verse sa Bible na lahat tayo pwede mag-excel. We are the only ones limiting God to use us. Remember that, Sabihin natin. Many times narinig ko ito. May mag-utos sa'yo. Ano sasabihin mo? Mahirap yan. Ay, wala na. Gawin mo ito. Naku, mahirap yan. Ay, walang mangyari sa'yo niyan. Wala. Punta ka doon. Ay, mahirap doon. Maghatid ka. Ay, traffic. Alam nyo, minsan, yung kaibigan kong pastor, sabi niya doon sa driver niya. Pag alis nila, Pastor Ligasi, pakihatid mo lang. Pakihatid mo lang. Kasi, alam mo, maganda na rin sa Maynila, sabi niya, pakihatid mo lang kasi kinakailangan punta sila doon. So, pagkatapos umaga, nag-almusal kami, inalabit ko yung driver. Sir, di ba sabi ni Pastor, hatid mo kami doon sa ganito. Naku, malayo yun at matraffic. Tapos nag-isip siya. Nung napansin ko na wala talaga sa puso niya yung pag-obey niya sa pastor niya. Sabi ko kay Inday, exit kami. Nakakuha kami ng taxi. Yung taxi driver, alam niya kung saan yung shortcut. Alam niyo mga kapatid, magmula noon sabi ko, walang mangyayari sa driver na ito. Driver ka lang. Sabihin mo mahirap maghatid. Hindi ka gagastos ng gasolina. Hindi ka magmaneho ng sarili mong sasakyan. Sabi ko, walang mangyayari sa taong ito. Kagwapo pa naman niya. Sabi ko, sayang. Hindi. Kaya nga, pakinggan niyo ako Pag sinabi, inutusan ka, sabi, mahirap yan. Walang mangyayari sa buhay mo. Kami dito sa bundok kung sabi namin, tibagin yung bundok. Kung sabi namin mahirap, wala kakain. Kaya kung sabi namin, sandali lang yan. Dahan-dahan lang namin yan. Maya-maya sa totoo, hindi naman backho paggawa nitong rice terraces na ito hindi.
Kanyan, talagang shovel yan, spade yan, rake yan, piko yan. Oh. Pero dahan-dahan. Because you have the faith that God will bless your work. Ay, sabihin ko sa inyo. Kaya nga, ano sabi niya dito sa verse natin? 2 Corinthians 9:6. Pakinggan niyo ito mga kasama. Lalo-lalo sa panahong ito na merong tayong advantage sa knowledge. Kasi may internet na eh. Ito lang nga sabi ko, Pastor Hernandez. Paano natuto nag-welding yan? Tinignan niya sa internet. Oh. Humble yun. Nanatiling humble hanggang ngayon. Tusan mo, yes, Pastor. Wala ka marinig na mahirap yan. Basta. Kaya ko yan, sabi niya. Kaya. Ngayon, nabasa na ninyo, pero basahin natin uli kasi malapit na ang first hour ko matapos Ready? But this I say. Mantakin mo, this I say, narinig nyo yan. Narinig nyo yung sinasabi ko, na binabasa natin. He which soweth sparingly shall also reap sparingly. But he which soweth bountifully shall also harvest bountifully. Salita ng Diyos yan, Brad, sis. Alam naman niyo, kayo magkakasama tayo, matagal na tayo rito, Hindi nyo ba alam kung walang pandemic at magkaroon tayo ng natawag na General Assembly sa lahat ng churches at missions na na-establish, ay, hindi na magkasya dito. Sigurado gagamit tayo ng gym na malaki at gagastos tayo ng worth million na pagkain. Siyempre, 2 beses pakainin mo. Totoo yan. Yung iba, patulogin mo pa sa hotel. Bakit? Galing pa sa malayo Ay, sabi ko sa inyo, bountiful talaga. Hindi tayo nanatili doon na hanggang dyan lang kami. Ay, wag nating ilimit ang Diyos. Because, sabi niya, pag nagtanim kang marami ring aanihin. Kinggan natin ang sabi ng gusto ko makita nyo ito Isaiah 55, 9 and 10. Okay? Isaiah 55. And then mag-pray ako dahil natapos na ang first hour ko. Meron pa tayong second hour. Ayan. Salamat sa inyo nanonood. Pagpalain kayo ng Diyos. Oo. Palain kayo ng Diyos, mga kapatid. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Ang thoughts natin, ang ways natin, ay para ba yung worm perspective? Alam yung worm perspective? Ibig sabihin, kung gabi yan, lalabas yung worm, ang makita lang ng worm ay 1 square inch lang. Tapos doon siya magdura. Okay? Worm lang. Ganyan lang ang perspective ng karamihang tao. Mahirap. Ganun hanggang worm. Pero kung meron kang eagle perspective, dahil nakita mong Diyos, nakataas-taasang Diyos, na nothing is impossible with Him. Nasabi niya kay Abraham, nothing is too hard for the Lord. You are going to have a son, age 100. And Sarah, sabi niya, tumatawa ka dyan sa likod 90 years old, bubuhayin ko ang katawan mo, manganganak ka. Sabi ni Sarah, sabi niya, tuyong-tuyo na nga ako Pero don't you know, sabi ng Bible, nanganak si Sarah. Nothing is too hard for the Lord. Nakita naman niyo yung mga kapatid, di ba? O kayo mga supporters. Mga kasama, hindi basta-basta. Totoo yan. Kita ang Pastor Darwin nga yan Sabi niya, ano sir, meron kayong ganyang kahalagang pera? Siyempre, pinagkatiwalaan tayo ng Diyos, kaya dinakma na natin agad yung lupa. Noon din kay Brother Manny, di ba? Nakma din natin lupa. Bakit? Meron Ano saan mo gagamitin yan?
Gamitin ko, bibili sakyan, meron na kami sasakyan. O, hindi naman bawal, meron pang sasakyan, pero meron na eh. Kaya mga kapatid, salamat tayo na merong Word of God na ang gagamitin mo para mag-prosper ka, maging productive ka ay obeying the promises of God by faith makes a person productive. Ay, sabi ko sa inyo, meron tayong sinusuportahan sa Afrika. Maliit lang na lalaki nagpunta dito sa Cagayan. Nagpunta sa mga negro. Dito sa Pilipinas, tatawanan kasi parang negro din. Pati mukha niya, parang negro. Kulay niya, halos negro. Ay, pagpunta doon sa Zambia, kamukha yung mga tao doon. Kaya marami siyang nawin. Ay, gumawa sila malaking building ba? Kagandahan nun sa Zambia, colonized by the British, marunong mag-English. Yung mga bunga pa ni Livingstone, kuwan sila na-revive. Ay, sabihin ko sa inyo, makita mo yung mga negro, tuwang-tuwa, na meron silang mukhang negrong missionary galing sa Pilipinas na nagtuturo ng salita ng Diyos. You see, kaya nga tama sabi ng Apostle Paul na I planted, Apollos watered, but God gave the increase. Ganon din sa mga sent out natin. Will ever think na nag-increase na sila? Kita nyo sa kanilang post, kita mo, may mga bata umaawit about 5 tinapay, 2 isda. Pinarami ni Jesus para maraming makakain. At yung batang yon, sinuklian ni Jesus ng 12 basket na tinapay at isda. Tingnan nyo yon. Kaya mga kapatid, tayo lang ang naglilimit sa Diyos. As I said dito sa likuran ko, kung nilimit ng mga ninuno namin maghukay sa bundok na yan, ay walang one of the 8 wonders of the world. Tama? Kaya lang to them, by faith, alam nila, makakasurvive sila, makakaani sila, dahil ang prinsipyo na what you sow, you reap. And they took God at His word. You see? Sabi ng Diyos okay, the seed time, sowing time, harvest. May nakalagay yan sa Genesis chapter 8. Ginawa nila yan Ginawa. What happened? Ayun. Kaya may blessing. Mga kasama, tayo ang sinasabihan ng Diyos na may hawak sa blessing. Di ba sabi niya, I'll open the windows of heaven and pour you out a blessing. Pero may condition, di ba? Kasi by faith yun You know that God is visible through His creation. Yan sabi ng Bible You can see God through His creation. And since God is literal, you need to bring back what is literal to Him. And later on, magbagulat ka lamang. Literal na mga blessing dahil sa buhay mo. Especially good health. Mag-pray muna ako. Ang Diyos, salamat po sa mga kapatiran na nanonood. I pray na magkaroon silang pananampalataya sa iyong salita na walang imposible sa inyo katulad ni Sarah at saka si Abraham. At yung mga katulad nila Joshua na ginamit yung Panginoong Diyos para sila ay maging blessing sa buong kongregasyon ng Israel at siya ay ginamit mo para maibigay ang mga blessings ng Israel. Lord, gamitin mo rin kami para maraming mabless dahil sa buhay namin. Maraming mabless dahil sa church mo rito at marami nang nabless, Lord. Salamat po sa tiwala mo sa amin na itong mga kaluluwang ito na inailapit sa paanan mo, Lord Jesus, ay manatiling malakas, manatiling magpatuloy. At dahil pagpapalain mo sila kahit sa tiempo ng pandemic. Rebuke Satanist demons. Rebuke these viruses for the sake of these your people. In Jesus' name, amen.